28. Atin pong talakayin itong tungkol po sa makatarungang hatol ng Diyos. Tunay na mabuti ang Diyos sa Israel, lalo na sa mga taong malilinis ang puso. Ngunit ako, halos nawalan na ako ng pananampalataya. Naiinggit ako nang makita ko na ang mayayabang at masasama ay umuunlad. Malulusog ang kanilang mga katawan at hindi sila nahihirapan. Hindi sila naghihirap at nababagabag na tulad ng iba. Kaya ipinapakita nila ang kanilang kayabangan at kalupitan. Ang kanilang puso ay puno ng kasamaan at ang laging iniisip ay paggawa ng masama. Kinukutya nila at pinagsasabihan ng masama ang iba. Mayayabang sila at nagbabantang manakit. Nagsasalita sila ng masama laban sa Diyos at sa mga tao. Kaya kahit na ang mga mamamayan ng Diyos ay lumilingon sa kanila at pinaniniwalaan ang mga sinasabi nila. Sinasabi nila, paano malalaman ng Diyos? Walang alam ang kataas-taasang Diyos. Ganito ang buhay ng masasama. Wala ng problema, yumayaman pa. Bakit ganoon? Wala bang kabuluhan ang malinis kong pamumuhay at paglayo sa kasalanan? Nagdurusa ako buong araw. Bawat umaga ako'y inyong pinarurusahan. Kung sasabihin ko rin ang sinabi nila, para na rin akong nagtraidor sa inyong mga mamamayan. Kaya sinikap kong unawain ang mga bagay na ito, ngunit napakahirap. Pero nang pumunta ako sa inyong templo, doon ko naunawaan ang kahihinatnan ng masama. Tunay na inilalagay niyo sila sa madulas na daan at ibinabagsak sa kapahamakan. Bigla silang mapapahamak, mamamatay silang lahat at nakakatakot ang kanilang kahahantungan. Para silang isang panaginip na pagsapit ng umaga ay wala na. Makakalimutan na sila kapag pinarusahan nyo na. Wala nang nasaktan ang aking damdamin. Nang nasaktan ang aking damdamin at nagtanim ako ng sama ng loob, para akong naging hayop sa inyong paningin, mangmang at hindi nakakaunawa. Ngunit patuloy akong lumapit sa inyo at inakay niyo ako. Ginagabayan ako ng inyong mga payo at pagkatapos ay tatanggapin niyo ako bilang isang pangunahing pandangal.
Walang sinuman sa langit ang kailangan ko kundi kayo lamang. At walang sinuman sa mundo ang naghahangad ko maliban sa inyo. Manghina man ang aking katawan at isipan. Kayo, O Diyos, ang aking kalakasan. Kayo lang ang kailangan ko. Ang mga taong lumalayo sa inyo ay tiyak na mapapahamak. Ang mga nagtaksil sa inyo ay lilipuling lahat. Ngunit ako, minabuti kong maging malapit sa Diyos. Kayo, Panginoong Diyos, ang pinili kong kanlungan upang maihayag ko ang lahat ng inyong mga ginagawa. Amen. Yan po mga kaibigan ang aking bahagi tungkol po sa salmo na ayon po dito. Huwag po tayong, hindi natin kainggitan yung mga taong namumuhay, masagana sa buhay, ngunit namumuhay sa kasamaan mga kaibigan. Dahil mayroon din palang hahantungan talaga yung mga taong namumuhay sa hindi ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Mababasa natin dito mga kaibigan eh. Ayun dito sa 12 versikulo. Ganito ang buhay ng masasama. Wala ng problema, yung mayaman pa. At sinabi dito sa verse 2, sinabi niya sa verse 2 na, ngunit ako halos mawalan na ako ng pananampalataya dahil nakikita niya sa mga taong namumuhay ng masama at ngunit masagana ang kanilang buhay mga kaibigan. Ang buhay nila ay masama, namumuhay ng masama, masagana sa kanilang nilalagyan. Kaya may iba na na-discourage. Ngunit hindi pala dapat kainggitan ng mga taong ganito mga kaibigan. Dahil sinabi niya dito sa 17, pero nang pumunta ako sa inyong templo, doon ko naunawaan ang kahinatnan ng masama. Kaya mga kaibigan, hindi natin dapat kainggitan. Hindi natin dapat kainggitan ang mga taong namumuhay sa hindi mabuti at nakita nating masagana ang kanilang buhay dahil may kahantungan din naman sila. Basta wag lang tayong mainggit mga kaibigan. Meron pong Diyos na tumitingin po sa atin at wag po nating husgahan sila. Hayaan na lang natin ang Panginoong Diyos ang maghusga sa kanila. Kung nakita man natin sila gumawa ng mga immoralidad at masagana ang buhay nila, hayaan na lang natin ang Panginoon ang maghusga. Ang importante, tayo ay walang tinatanim na inggit sa ating puso at isipan, kundi ang pagsunod sa Panginoon. Yan po ang aking maibahagi. Huwag pong mainggit. Hanggang dito na lang po. God bless po sa lahat.